Bro Jared, gusto mo bang sumagot, Bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang Wala. yung itatanong niya. Walang tema-tema to. Walang tema-tema. Naroon. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo, Bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong, Sige, bro. ano bang ano niya? Ah. Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon hanggang sa panahon natin ngayon? Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Aba, unang-una sa exorcism, sa pagpapalik ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinaniniwalaan mo eh. Bakit? Eh bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno. Ngayon, sabi De sa bro, inyong Seventh-day lumalayo Adventist ka sa Ministry, ating ano bro eh. Nakikinig ka ba bro? Teka lang, kasi sumasagot pa, Magwayin. Bibigyan ka naman ng Magwayan, panahon ikaw mamaya eh. masagot. Sumasagot pa siya eh. Sige. Tama naman yung sagot niya, bro. Yan mo. Yung ano kasi niya bro yung kung sagot niya bro, magtatanong ka, mali bro eh. tatanggapin mo yung sagot ko. Ah, mali pala ang sagot ko. Saglit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy, Kung patuloy. magtatanong ka, pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Eh bawal nga ng Diyos pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Eh ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, ang sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sa Di, sagutin mo muna yung sagot, yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Malayo, alam ko hindi mo alam yun, Moderator, bro. Sinagot yung Huwag kang tanong mo, lalayo. bro. Sagutin yung tanong niya, bro. Huwag ka, Moderator sagutin mo yung Junri. tanong ko. Pasok ka ng Yes. pasok, wala ka Sumagot naman ako sa sa tema tanong eh. mo. Hindi, sinagot, Bro Magwayin, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon, tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mumuno? O sa reference niyo na pinuno niyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Wag Sinagot na bro, sinagot na yung ano, sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May nakalimutan ako eh. Sagit lang po. Dahil Tandaan, ang ganda-ganda sagit lang po, ng tandaan. usapan Hindi, natin. sinagot naman ka bro, Tapos Magwayin, pasok sinagot ng ka pasok, na di pala alam. ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinunik niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. No? Oh. Sagutin niya lang. Yeah, yes, bro. Ang Hindi pa tanong nga ko ako sa kanya, tapos eh. napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ang sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng Diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na ba yung salita ng Diyos? Ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong ko. Ayaw ko lang. Hindi ako nagpapatotsyada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, Iho Sumagot eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino munang ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sino mas matalino? Hindi, Para matigil kanino ito. bang programa to? Akin o sa inyo?
Hindi tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question Hindi pa yan. tapos doon sa akin. Hindi naman kasi ito Hindi debate, naman hindi naman ito formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi Hindi kami naman magtanong to- dito. Kahit kami kanina, kami ng tanong sa'yo, sinasagot mo naman. Ba't di mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamuno ng babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo o yung mga scholar niyo? Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamumuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamumuntos lang kayo niyan eh. Di, tinanong lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo o San Pablo daw? Tanong lang naman yan. Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Huwag siya muna lalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Hindi yan kapal maniwala yung aral nyo. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist Belief, page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Ngayon, ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na magiging founder ang babae. Ano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae ang founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Hindi, tanong sino, bro. Ang tanong sino. Sasagot lang, Magwayan. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na. Bro, Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magkano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Magwayan, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa saan mababasa na ginagamit sa ng demonyo yung holy water? Yes, bro, ginagamit ng mga kaparian namin ngayon, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next question. Holy water? Next question, ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question. Saan mababasa, anong talata sa Biblia na biblikal yung holy water na ginagamit pang alis ng demonyo? Yes, kasi ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis yan. Ang demonyo, ang katawan ng tao nililinis ng holy water. Kasi kapag inaalihan ka ng demonyo, ibig sabihin hindi ka malinis. Kaya para maalis yung demonyo, dapat linisin ka sa tubig. Kasi ang tubig, simbolo yan ng paglilinis. Unang Pedro 2 at 3, 20-21, na ang tubig sa panahon ni Noe, ginagamit yan pampalinis. Kaya walang problema kung gamitin ng mga kaparian ang tubig pampalinis sa tao na inaalihan ng demonyo. Kasi ang demonyo is larawan ng karamihan yan. So para malinis tayo sa mga demonyo na umaalig-aligid sa kapaligiran natin, gamitin natin ang banal na tubig kasi ang banal na tubig binigay ng Diyos yan sa atin para gamitin. May tanong ako, bro, Julie, sa kanya. Bro, yung banal na tubig. May tanong ako, bro. Sige. Huwag mo muna yung papasukin. Puro tanong yan eh. Dapat ako magtanong sa kanya. Sagutin niya muna. Sinagot na nga, bro. Kaso lang hindi mo nga tinatanggap yung sagot eh. Yung problema dyan eh. Hindi mo tinatanggap yung sagot eh. Bro, talata nga ang hinahanap ko kasi gusto Yun ko nga. biblika lang. Sa unang Pedro 3, 20-21, bro, ang tubig ginagamit pampalinis yan. Ang banal na tubig, nagpapalinis yan ng mga espiritong masasama na umaalig-aligid sa atin. Kaya ginagamit ng mga kaparian yan. Okay, so wag mo nang hanapin talaga na gamitin ang banal na tubig sa pag-exorcise. Walang ganon kasi hindi mo rin naman mababasa sa Bible na paniwalaan si Ellen G. White. Wag kang literalist. So, admitado kayo, bro, na hindi talaga biblical yung aral nyo. Kayo ang hindi biblical, bro. Hindi ka nga makasagot kay Jared eh. Bro Junri, Yes, bro, Jared. ang tanong ko sa kanya, yung tubig ba ng bautismo, banal ba yun? Yes or no? Banal yon. Pero yung punto ko, yung holy water, tinatanggap mo na mayroong holy water sa Biblia dahil yung tubig ay banal.
Oh, yung ginagamit nyo pang alis ng demonyo, yon At ang punto tinatanong ko. kita, Saan ngayon, yung sa yung talata sa tubig pa ng Biblia, nung bautismo, talata sabi yun? sa 22 sa isang gawa, ikaalis ng demonyo at kasalanan. Tanong ko sa'yo, yung banal na tubig ba ay ikaalis ng demonyo at ikaalis ng kasalanan na ikaw pagpapalinis gaya ng tubig ng bautismo sa 22 di sa isang gawa? Tama ba ito o dili tama? Sagot. Holy water ba yan o hindi holy water? Paano ng text? At tinatanong ko sa'yo, sabi mo kanina, yung tubig ng bautismo ay banal. Ngayon, kung ang tubig ng bautismo ay banal at yung tubig ng bautismo ikahuhugas at ikalilinis at aalis ang masasamang spirito gaya ng 22 sa isang gawa, tinatanggap mo ba na mayroong holy water sa Biblia? Tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap kong may holy water, pero yung paggagamitan salamat. ko, yung ginagamit ng Okay na, kapatian Bro nyo ngayon, Junri. yun yung punto ko. Okay na, Yan na Bro nga. Junri. Yes, salamat Brother Jared. Ang problema lang kasi talaga dito kay Bagwain, ayaw talaga sumagot. ayaw tumanggap ng katotohanan. So wala tayong magawa. Ang basta importante, Iba sumagot yung tayo. ayaw mo, bro. Iba yung kay Jared eh. Hindi kami ibang payag, bro. Hindi mo lang tanggapin. Iba lang explanation namin, pero hindi 'yun ibig sabihin na iba-iba yung aral namin. Isa lang yung aral namin. Ayaw mo lang talagang tanggapin, bro. So next question, bro. Next question. O sige, next question. Kung Hmm. ganon, yung dahil sinabi mo na yung bautismo makapagpaalis ng demonyo, meron na ba kayong nabautismuhan na demonyo? Uy. Iyan ang tanong ko. Palasyos ka Sabi man nyo, magtanong. pagpaalis ng demonyo Bro, eh. palasyos ka man magtanong ang tubig ginagamit sa laban sa mga demonyo para umalis, hindi para pagabanalin ang mga demonyo kasi ang konteksto ng tanong mo para bang gusto mong ipaging banalin ang demonyo. Mali 'yon. Ay, False sabi nyo dilemma. False dilemma yung mga tanong mo eh. Yung mga demonyo eh. Yun sabi nyo eh. Ginagamit yun pampalinis sa mga tao na inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung tao ang lilinisin. Yung tao ba yung inaalihan ng demonyo? Yung tao ang lilinisin, hindi ang demonyo yung lilinisin. Ano ka ba? Ang demonyo paaalisin sa tao. Kaya ginagamit ang banal na tubig kasi ang banal na tubig, biblikal naman yan, nagbinigay ng Diyos sa tao pangpalinis, di ba? Sa Ezekiel 36, 25, Ezekiel 36:25, ibinigay yung tubig pampalinis sa ating body. Actually, in 10:22 ng Hebrews, sabi ni St. Paul, yung tubig, sprinkle of the water, nakakalinis ng puso yon. So talagang yung tubig, kagamitan niya na ibinigay ng Diyos, yung banal na tubig hindi yung ordinaryong tubig, yung banal na tubig, kagamitan niya ng Diyos na ibinigay sa mga kaparian para magamit nila pampalinis sa mga tao. Kapag ikaw inaalihan ka ng espiritu, ibig sabihin hindi malinis ang iyong budhi. Kaya ginagamit ang holy water para matanggal yung nagpaparumi sa spiritual mo na aspeto, yung mga demonyo. At lumalayas naman kasi napapatunayan yan sa mga exorcism ministry ng mga kaparian namin, kapatid. Gusto mo, bro, Bagwain. wag na yan. Magdiskusyon tayo sa Rocky TV. Bro, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia at tutulak ko. Gusto mo magka-friendly dialogue tayo, may moderator para maayos? Para hindi tayo nagsasapaw-sapaw? Oh, pwede yan. Gusto mo Bagwain? Ano yan? Ay tinatanggapin ba yung hamon ni Brother Jared? Gusto niya, para walang sapawan, magdiskusyon kayo ng may moderator, yung talagang formal na diskusyon, patunayan mo na ang SDA ang tunay na iglesia. Patunayan ko na ang SDA ay ang tunay na iglesia. Oh, yan, napakadali lang na topic yan. Gusto mo, Ayon sa Biblia. alas 12 tayo ng tanghali. Ayon sa Biblia lang, walang Talo ka na dyan, Biblia lang, lalo kang talo dyan. Ay, hindi naman kami. Sige. Oh, Jared, ayon sa Biblia lang, tatanggapin mo ba, Brother Jared, ayon sa Biblia lang. Sige, pagbibigyan kita, sola scriptura tayo dahil dati ko sola scriptura. Alam ko yung Oo, gagawin pero ko. Alam schedule ko na rin natin ang yan mga kasi babasa. pag-aaralan ko muna yan. Schedule pa daw, Bro Jared, pag-aaralan pa daw niya, hindi pa siya ganun kagaling sa debate kasi, Bro Jared. Hindi kasi to debater, bro. Ano lang to, panggulo lang to na SDA, ba? Puro tanong lang. Sige, so pag-aralan niya muna, Bro Jared. Sa susunod mo na sa habulin pag napag-aralan. Next week kayo ma-schedule yun, bro. I-schedule mo yan. Pag-aralan ko muna yan.
Biblia Kaya nga, lang, at walang pag iba, napag-aralan walang mo na, gamitan ng ibang kapag napag-aralan mo na, balik ka dito, sabihin mo, handa ko nang harapin si Jared. Yan. Kapag napag-aralan mo na, ikaw dapat ang mag-ano na kahanda mo na si sige. Jared. Oh. So Sige, maghihintay lang si Jared sa'yo. yung ano ha, yung patakaran ha, Biblia lang, Bible alone lang. Isang Biblia Ayun. lang, walang ibang libro na babasihan ha, babasahin, wala ha. Biblia lang. Sige. Biblia lang Basta paghandaan talaga. mo muna yan. Sige, magtanong ka muna kasi Oo. wala pa yung Tandaan ko ano mo yan. eh. Talagang anuin ko talaga yan. Sige, pag-aralan mo. Research muna ako. Kasi hindi naman Ah, ako professional debater eh. kaya Papatunayan nga. lang natin ayon sa diwa ng Biblia. Diwa ng Biblia, diwa ng Biblia, diwa mo. Diwa ng Biblia, yung sa Biblia. Kasi, Sige, magtanong ka na, Magwayen. sige, ito naman. Sino ba sasagot nito? Sige, ako. Ikaw ang sasagot. Mm. Parang wala na yung makuha. Nabuhusan ka na ng tanong. Ubusan ng tanong to, ubusan ng oras, wala nang kaidan to. Lumabas yung isa mong kasamahan eh. Maganda sana kung nandito yung isa mong kasamang ganda, kaso lumabas siya eh. Tapos yung tanungan, kahit na. Hanggang alas 11 to bro, hanggang alas 11. Kaso wala kasing ibang protestante na pumasok, siya lang, kaya nasa kanya lahat ng oras. Bakit? Wala bang nakatabay dyan? Wala pa eh, Yung isa mong kasama na kaganina, umalis eh. Naingayan siguro sa'yo yun. Hindi mo pinapasok eh. Sige, magtanong ka na. Sige. Dito naman tayo sa mga utos. Mga utos, no? Sige, utos. Yung mga utos ba, yung sa Ten Commandments, tama ba yun na pinalitan yung araw ng Sabat? Tama ba na pinalitan namin ang araw ng Sabat? Hindi namin pinalitan ang araw ng Sabat. May binanggit ang Bible na another day. Yung another day na yun, yun ang pinanahan ano yan sa Tagalog na yan, no? Yun ang pinili ng simbahan na araw ng pagpangilin sa Diyos, kasi may binanggit man na another day, at aminado ka man na yung another day is Sunday, hindi yung Saturday, kasi another day na nga eh. Kapag another day, hindi na Saturday yun bro, another day, di ba? Another day, sabi mo Sunday yun, kasi yun ang pinili ng simbahan, wala kaming pinalitan. Ganon. Bakit yung kautosan na 10 utos, Sino bakit tumatawag? Saan yan? yung inyo, iba yung nasa Biblia? Ano? Yung 10 utos, iba yung nasa inyo, iba naman yung nasa Biblia na 10 utos. Hindi man iba. Ano sinasabi mong iba? Walang iba ha? Parehas lang yan. Ang katikisim lang namin, sinamarize ng simbahan. Hindi yan iniba. Sinamarize. Katulad ng Panginoong Jesucristo, pagdating sa Mateo 28 at Marcos 12, sinamarize niya. Ginawa ng dalawa na lang yung utos ng mga dalawang pinakadakilang utos. Yung 10, ginawang dalawa. So hindi yun pagbago bro, pag-summarize yun. Sabi ni Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong sundan. Sinundan ng simbahan si Panginoong Jesucristo na nag-summarize sa kanyang utos. Sinamarize lang ng simbahan ano yung 10 utos, kapatid. Walang binago or pinalit or inalis doon, wala. Bakit si Kristo sa Mateo 5:17 hindi niya iniba eh? Ha? Bro, Sinamarize, bakit parang may kulang yata? May iba yata yung naka ano. Tapos si Kristo sa Mateo 5:17, hindi niya iniba eh. Wala siyang sinira o bagkos tinupad niya pa nga. yes, ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:17-18 bro, yung mga hinulaan ng propeta, kaya nga sinabi sa Mateo 5:17 na hindi matatapos ang kanyang araw na hindi matutupad ang mga iyon. Basahin ko sa iyo at ipapaliwanag ko sa iyo ang Mateo 5:17-18. Anong ibig sabihin dito Hindi mo naunawaan no?
ang ibig sabihin ni Panginoong Kristo dito, yung hula ng mga propeta. Kaya nga kinakailangang matupad yun. No? Basahin ko sa iyo. Mateo 5:17-18. Papaunawa ko sa iyo ha. No, sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. No? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano yung dapat ang tuparin? Yung hula patungkol sa kanya. Sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit may isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Yun ang konteksto doon sa Mateo 5:17-18 na yung hula ng mga propeta, hindi matatapos ang araw ni Panginoong Kristo na hindi matutupad ang lahat ng iyon. Kaya nga sa John 19:37, ang sabi ni Panginoong Kristo, it is finished. Consummatum est. Sabi niya, natapos na. Ibig sabihin, yung mga hula ng propeta, natupad na niya lahat. Yun ang point ng Mateo 5:17-18, kapatid. Ang mga sinabi ng propeta, ihinula patungkol sa kanya, matutupad ang lahat ng iyon, kapatid. Ano ang matutupad yung hula, pero yung kautosan doon na sinasabi, hindi niya sinira eh. Sinabi niya eh. Hindi nga eh, sabi nga ni San Pablo, hindi na nga saklaw tayo sa kautosan ni Moises. Ano ka ba? Basahin natin na, sabi ni San Pablo. Colossus, yes bro, Jared? Tama naman yung 5:17 ng Mateo. Wrong interpretation si Magwayen. Tama, hindi naman sinira ni Cristo eh, pero pinalitan niya, sabi sa 12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan ang kautusan. Dahil hindi naman sinira ni Cristo dahil ang pagsira sa kautusan, yung paglabag sa kautusan. Eh yung kautusan, hindi naman para sa mga matuwid yun, si Kristo matuwid eh. Kaya hindi niya talaga sisira, kundi pinalitan. Ngayon, ang tanong ko, Katunayan, 13:37 tanong ko, ang sabi, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ito, ako magtatanong sa iyo. Yung kautusan ni Moises doon, sinusunod pa ba ng SDA na sinira ni Kristo o hindi sinusunod? Yan. Aling kautosan doon, merong mga kautosan na hindi na sinusunod, merong kautosan na sinusunod. Ngayon, yung kautosan ni Moises, sinusunod nyo ba yon? Yes or no? Aling kautosan doon? Tinatanong kita, yung kautosan ni Moises na tinutukoy sa 13:37. Ano mo, specify mo anong kautosan yun dahil marami kautosan. Ito yung kautosan na yun na sinasabi ni Jared, no? Yung specific na 4 na kautosan na pinapasunod pa ba to? Ito, Colossus 2:13-14, kapatid. Pinapasunod pa ba to? Sabi dito, basahin natin na. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtuturi, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kaniyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin ng alin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun yung tanong ni Jared. Yun doon. Sakla ba tayo sa mga kautusan na yan o hindi na? Saklaw pa sa pagkain ng mga karumal-dumal. Saklaw, sabi nga dito. Bawal tayo doon. Pero paano saklaw? Sabi nga dito, bro, huwag na kayo magpasakop, tapos saklaw pa rin. Huwag na nga magpasakop, tapos saklaw pa rin. Intindihin mo muna, bro, kung ano yung sinasabi mo at yung sinasabi ko. Bro, malinaw na yan dyan, no? Huwag na kayo magpasakop, pero saklaw pa rin sa'yo. Huwag na nga magpasakop, eh. Hindi, intindihin mo muna. Huwag ka munang, you are under cross, bro, eh. You are under cross, eh. Hindi, ikaw ang tinanong ni Brother Jared kung ano yung mga makautosan na hindi na dapat.
Huwag O ka hindi muna dapat mananabaw panangnan. So kasi ito hindi yung yan makaakyat sa pinaliwanag langit na yan ng ni San Pablo, mananabaw. bro. Ito mga kautusan na yon, no? Araw sa pagkain o Ay, inumin. Kaya nga kayo, nakapagtataka kayo, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Hindi na kayo magpasakop sa mga pagbabawal na yan sa anumang uri ng pagkain at inumin. Tungkol sa mga sige bro, ikaw kapistahan, na lang sa bagong magsalita buwan o bro. sa araw ng pamamahinga. Yan ang punto ni Bro Jared. Sakla pa ba tayo sa mga kautusan na dyan? Sabi mo, sakla pa rin, huwag na lang kayo magpasakop, sabi ni Pablo, huwag na magpasakop Tapos kayo, napapasakop pa rin kayo. May problema dyan sa theology niyo, bro. Kasi kahit yung wag, ano nyo pa rin, yung wag sa inyo, hala pa rin kayo, para kang sino yung nakalaban ko na si Binti Adventist, si pangalan nun, no? Na tinanong ko siya about sa hula sa Hosea 2:11. Sangayon ka ba na ipahihinto ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa yung linggo-linggo na pamamahinga? Sangayon ka? Sabi niya, sangayon ako pero magsasabat pa rin kami. Parang ikaw yun Bawal na, magpapatuloy pa rin. Sabi na nga ni San Pablo huwag na kayo magpasakop sa mga alituntunin ng alin. Anong alituntunin na yon? Pagkain o inumin, anumang kapistahan, bagong buwan, o araw ng pamamahinga. Huwag ka na magpasakop doon kasi sa mga Hudiyo lang yon. Tapos sabihin mo magwain, dapat pa rin ka magpasakop doon. Huwag na nga magpasakop, sabi ni San Pablo mali-mali talaga yung aral niyo bro ng SDA. Tama si Brother Jared, huwag kayo magpasakop sa babae. Kasi yung babae talaga source of kamalian yan. No, sabi ni San Pablo yan sa taga Corinto na yung babae talaga ang unang naguyo ni Satanas. Kaya hindi nga pinapahintulutan ni San Pablo na mangaral ang babae. Kasi yan ang unang naguyo ni Satanas, ang babae. Kaya kayo bro, guyong-guyo kayo kasi founder niyo babae. Magwain, may tanong ka pa. Binilang ko bro, mga sampung ano na bro, nakasampung supalpal ka na bro sa gabing ito. Tutulog na yata siya, bro. Hindi, gising pa yan. Ano kasi yung speaker niya mahina. Magwayan? Tapos ka na ba bro? Yes, tapos tanong. Baka gusto mo pang sumapaw, tirahin mo na lahat. Ihintayin ko na lang yung oras ko. Tirahin na lahat. Pwede magtanong sa kanya. Sige bro, anong tanong mo bro? Bro Magwayin, tanong ko lang bro kung okay lang ba. Yung ano bro, 613 Law of Moses. Sakop ba kayo kasali ba kayo doon o hindi? Hindi ko yan ma-specify bro kung ano-ano yan bro, pero ang masasabi ko lang yung yung sinusunod talaga namin, yung halimbawa yung mga karumal-dumal, bawal talaga sa amin yan. Tapos kung babasahin natin yung buhat si Apostol Pedro, yung kiniklaim yung unang papa, hindi nga kumakain ng karumal-dumal. So bro, yung tanong ko lang naman kung yung tanong ko lang. Wala na si Moises niyan. So hindi mo alam yung Mosaic Law. Hindi ko pa hindi nga ako professional na debater. Yung sige bro. ko nga Ako dito. hindi na ako magtatanong bro. Hindi niya kaya yung kaya yung theological question mo bro. Wala siyang alam sa mosaic, ano yung mosaic. kung gusto niyo bro, kung gusto niyo na talaga ng debate na mga marami kaming mga diyan na mga professional. Alam namin bro, lahat yun bro, nilapornas na namin. Lahat yun, nilapornas na namin. Nung nakaraang debate nga nila ni Star Wars. Sige bro, magtanong ka na bro. Huwag nating isali yung mga wala rito bro. Magtanong ka na. Ikaw yung nandito, kaya ikaw yung harapin namin. Huwag mo kaming ibigay sa wala rito. Sige. Tanong. Yung sa akin lang, huwag ka masapaw. Kung magsapaw ka, ubusin mo na para wala kang, hindi ka sinapawan, sinagot ka. At maganda yung ginawa mo na habang sumasagot kami, hindi ka sumasapaw kasi hindi ka mapupuntang langit kapag sumasapaw ka, sumasagot kami. Sige, next question. Okay, next question. Yon bang sinasabi mo na kung papalitan yung saserdote, dapat ang kautosan papalitan din? Oo. Tama ba yon?
Tama yun, di mo ba alam ang talata na yan? Basahin natin na yung sinabi ni Oo, Brother Jared, ha? Hebreo City, alam ko hindi mo yun. masabing gawa lang. Makinig ka Hindi. sana muna, bro. Bro, nagtanong ka mahirap kung tama ba yun. Nagtanong ka na kung tama ba yun. Hindi ka Sagot ko nga malaro. tama yun. Kaya magantay ka sa sagot. Di ba, di ba ang usapan natin maghintay sa sagot? Maghintay ka nga muna sa ano. Tapusin Magtanong mo ka na kung muna tama ako. ba yun eh. Ang sabi mo, tama Hindi ba naman yun? ako Tanong. naghanap ng talata eh. Oh, sige. Pero nagtanong ka na kasi. Oo, O, pero sige, hindi patuloy. ako naghanap ng talata. No, sige, patuloy. Ano yung, Kasi ayusin mo yung pinakatanong mo. ko, wala akong sinabi, may babasa ka bang talata, bro? Dapat, ganun ka. Sige, Dapat. patuloy. One word is enough lang sana. Oh, sige, patuloy sa tanong. Okay. Ulitin ko Hindi pa Yung tapos sinasabi magwain mo. pala. Siya lang kasi bang nandito bro, walang iba. Yung sinasabi mo. May tumatawag pala sa akin. Sino to? Si Ayun na pa Jerwin yan, ring ng ring Rosales. eh. Di ba, pasukin ko na yan, Ah. mag-out na ako. Ano kayo interrupted kayo Ano daw? Interrupted ka daw bro. Ini-interrupt na ako Paano ako makaporma nito? Hindi ka na, kanina ka pa pinapaporma, hindi hindi ka ka naman nakaporma. nakaporma eh. Kung may panahon naman na himig ka, sumusulpot naman si Brad Jando. Mamaya baka susulpot naman niya si Jared. Porma ka, bro. Sige, patuloy magwain kasi wala pa naman nagtanong kasi. Sige, patuloy, ano yung tanong mo? Yung sinasabi mo na kung papalitan yung pagkasaserdote, papalitan din ang kautusan. Tama, di ba? Oo. Ngayon, ang tanong ko, anong kautusan ang dapat palitan dahil pinalitan ang pagkasaserdote? Anong kautusan? Yung kautusan ni Moises no sa Gawa 13 kasi hindi ka naaring ganap sa hindi ka naaring Gawa ganap 13, ano yun? Gawa 13, 39 yun. 38-39, basahin natin hindi ka naaring ganap sa kautusan ni Moises. Basahin natin para malaman mo yung talata kasi hindi ka talaga tinuruan ng mga kasamahan mong STA bro, no? So sorry to tell. Ito sinabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun kapatid, ang pinalitan. Next question. Lagot. Yon ang pinalitan sa kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises? Paki-specify nga ano yon. Colossus 2. Ako. Sige, dito Colossus muna mo dyan. Ano ikaw muna sa Colossus. Sabi ni San Pablo, Colossus 2, 14-15, no? Ito ang ating mababasa sa Magandang Balita Biblia. Itong sinabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangamahinga. Yan. Meron pa dito. Meron pa dito magwayin. Malakyas. Meron pa dito Malakyas 4:4. Meron pa isang talata. Ito, Malakyas 4:4, sabi ganito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay ang mga sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano itong kautusan na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13. Sabi, at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay.
ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan, bro. So, ibig Baguayen. sabihin, Alexonen pala yung Damay yung sabat. alis niya. Damay yung sabat. Yung Kasi alam ko naman pagkain. sa sabat kakakapit eh. sa sabat yung kakapit mo ni John Ray, so hindi pala yung sabat at pinalitan. Ayan, yan yung sasabihin niyan Pero eh. bro, honest naman siya kanina bro. Kasi tinanong niya ako kaganina bro, na sangayon ba daw ako sa yung talata na binasa namin kaganina na Ah. mayroon pang nanatiling sabat. Sabi ko, yes, sangayon ako mayroon pang nanatiling sabat, pero another day na. Hebrews Another 4:8, day. maybe another day. Yung tinanong ko siya, sa'yo bro, ano yung another day? Saturday, Sunday, sabi niya Sunday. Ah. Baguayen. Okay na ba yun? O hilit ka pa? Paano? Tapusin niyo muna. Mag-usap muna kayo dyan. Sige na, go ahead na. Tuninto ko lang kay Brother Jando yung sagot. Yung napakagandang sagot mo kaganina. Tapos tanong niya Brother Jando, filosofiya mo lang yan. Sabi ko, hindi filosofiya yon, kasi biblical yon. So binasa ko siya paano talaga natin sundin ng utos ng Diyos pagdating Sabat. So binasa ko sa kanya ang Exodo 28 hanggang 10. Sabi doon, 6 days kayo magtrabaho, gawin nyo lahat ng inyong trabaho, pero sa ikapitong araw ay ipangilin nyo para sa Diyos. Tinanong ko siya, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang unang araw na magtatrabaho ka? Sabi niya, Monday. Ano yung pang-anim na araw mo? Sabi niya, Saturday. Ano yung pang-pitong araw mo? Sunday. Sabi ko, ano yung araw ng Sabat mo? Sabi niya, Sunday. Lagot. Oh. Maganda to si kasi umaamin ng katotohanan bro dyan do. Okay si Maguayen. Okay naman. Maguayen. Okay na Ako ba naman? yan? Good na ba? Sige, go. Ikaw naman. Sige. Sige, ikaw naman. Ano nga yung aral nyo ba nakabase sa encyclopedia o sa Biblia? Sa encyclopedia at Biblia. Encyclopedia at Biblia, bro. Kasi dapat tayo magbasa rin ng kasaysayan eh. Utos kasi yun, read the history books and see. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga history books din. Ito may ano lang may babasahin lang akong message ni Pablo para sa taga Colosas. Sige. Sige bro. Maganda yan. May message siya sa taga Colosas. Babasahin ko lang ha. Anong talata bro? Sige. Colosas 2:8. Anong talata? Babasahin ka ha. Ay, mali. Mali naman yung filosofiya eh. Filosofiya yan. Huwag ka matakot bro, babasahin ko lang. Opo, filosofiya nga yan. Ito, basahin natin na. Babasahin ko lang. Colossus Bakit kayo matakot? 2:8. Hindi kami takot bro. Talagang filosofiya yan bro. Ito Filosofiya na hindi galing kay Kristo yan. Hindi sige, galing kay basahin Kristo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Ito Hindi yung mula kay mga Kristo yung filosofiya na yan. Oo. Ito yung mapandayang filosofiya. Mapandayang Tama, filosofiya tama, yung bro. ginagawa. Yung ginagawa ng SDA bro. Patunayan daw nila bro na ang SDA daw founded by Christ. Yan ang filosofiya. Oo. Yan ang filosofiya. Akalain nyo ang SDA mismo, umamin ang SDA sa kanilang fundamental belief na sila ay Protestant. Pero yung mga SDA na iba dyan, gaya ni John de la Peña, tinitigan pa naman sa debate sa Cagayan de Oro, na ang Seventh-day Adventist Church daw, ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Ang tinatag ay Protestant nga kayo. Yan ang filosofiya. So anong ginawa ni John de la Peña sa debate sa Cagayan de Oro? Nag-fallacy of equivocation siya. Doon siya nag-focus sa word na seventh day sa Genesis. Hindi naman church yun. Yan ang filosofiya. Yung ginagawa ng SDA. Yung Katoliko din naman lang ng filosofiya sa Katoliko eh. Wala ba? Sa tanong niyo bro. Sige. Bakit yung tanong ang tanong namin bro, logic. Ang tanong namin logic.
Yung tanong ni Brad Paul Alima na ano yung Hindi ba yung filosofiya? Bakit sa ka lang mag-focus? Hindi Yun kasi ang filosofiya ibinigay, yun, bro. yun kasi bro ang ibinigay na proposisyon ni sino yung Dapat diretsuhin niya. direkta nga tanong Hindi. galing yun direkta yun na tanong galing sa proposisyon. Kasi kinakailangan Sige, malinawan ang proposisyon para maunawaan. Ipapaliwanag ko ba na John Ray? Ganito kasi yan, Magwayen. Ang mga SD kasi Magwayen, nag-imbento ng sariling paliwanag sa Daniel 7:25. Napakaliwanag naman doon na singular pronoun yon. Singular pronoun, ibig sabihin, he, Isang tao lang. she. Isang tao lang dito, ko he or she. Ang nakalagay doon, he. Tapos, yung singular noun nung he doon, isang hari. Pero ang paliwanag ng SDA doon, kaharian. Catholic Church. Ginagawa nilang plural. Ang dapat sana singular, ginagawa nilang plural. Kaya yung definite article na the o ang, isabihin nun, isang tinutukoy. Ang paliwanag kasi ng SDA doon, marami. Yun ang problema doon. Hindi pilosopo yun. Actually bro, ang maling filosofiya doon si Daig ang may maling filosofiya kasi yung kanyang proposition niya kasi Jared, Magwayin kung uunawain mo, tumutukoy sa collective noun. Yung tanong niya sa kanya collective noun ba yung Catholic? Sad to say, hindi alam ni Daig yun. No? Hindi daw collective noun ang Catholic. Group of people yun Ang Catholic. Gusto mong... Yung City Gusto 25 mo kasi, o ano lang yun, singular noun ang tinutukoy doon, singular noun. He. Eto, gusto mo makakita ng filosofiya, Magwayen? Ito ang filosofiyang ipapakita ko sa iyo, okay? Filosofiya talaga ito kahit saan mo tingnan Ito paparinig ko sa iyo Si Julito Daig ito. Anong sabi Julito Daig? Yan. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman. Huwag nang... Strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat. Ano ba? You eat anything. Ito ang filosofiya. If you say you eat anything, then you eat dump truck. Ulitin natin. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman. Huwag nang... Strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat. Ano ba? Yan ang filosofiya. Ito pa, ano pa sabi niya ng filosofiya? Aman to. Strong believer, eat all things. Eat all things. Eat all things. Apil, Pastor Puentes, apil ang yan itawag ang ko filosofiya. Kaya wag mo kami magbibintangan, Magwayen, na filosofiya kami. Ang pilosopo talaga ito ang mga Seventh-day Adventist. Kalahin mo naman, if you eat anything, you eat dump truck. Bakit kinakain bang dump truck? Yun ang mali doon. Sinong matinong tao ang kumakain ng dump truck? Ikaw, Magwayen, kumakain ka ba ng dump truck? Hindi. Hindi ka kumakain ng dump truck. Kumakain ka ba ng bakal? Hindi, baka ikaw. Yun yung sabi ni Julito Daig. If you eat anything, di kumain ka ng bakal. Yun ang filosofiya. Sa amin, hindi pilosopo tong sa amin. Sa amin is reality, logically. Biblically, reality, logically. Yun ang sa amin. Ang sa inyo, filosofiya. Bakit walang historically? Historically, biblically, logically. Ang sa inyo nananaginip kayo. Sabihin niyo ba naman na ang Roman Catholic daw founded by Constantino? Ang tagal ko lang hinanap yan. Saan mabasa si Constantino ang founder? Hanggang ngayon walang maibigay ang SDA. Sige, ako magbibigay. Kung walang makagbigay, Sige, saan natin mababasa na si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Meron, sige, ikaw magbibigay. Sige, Wikipedia. Wikipedia. Saan sa Wikipedia, bro? Ating buksan ang Wikipedia. Ipapakita ko lang. Para maging fair tayo sa kay Magwayen, ating ipakita ang Wikipedia. Sige, bro. Saan sa Wikipedia, bro? Sige, bro. Anong article sa Wikipedia, bro? Saglit lang.
Sige, anong article sa Wikipedia ang tinutukoy mo na sinasabing si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? In-screenshot ko nandito sa isang cellphone. Nandito Ano bro. screenshot? Hindi. Sabihin mo kung anong kuha mo. Sabihin mo kung anong article ang search natin. In-screenshot ko lang yun bro kasi nakita ko sa Wikipedia eh. Hindi ko Sabi pa Anong naman niya, nakalagay? Berjando, sabi pa naman niya kanina bro, nagmayabang siya, sabi niya, ito yung reference ko, pinakita niya sa camera niya, reference niya, sulat niya. Tapos, tapos bro, Sige, sabi ano? niya kanina, Bible alone daw. yung verse ko ba bro, sulat ko ba yan? Yung verse na kinopya ko, sulat ko Kanina ba yung yan? pinakita mong reference mo, sabi mo reference mo, sulat mo naman yung notebook mo yun. Sige, Ayun, Magwayan, Yan ang tunay anong na article? filosofiya. Yan ang tunay Magwayan, na anong, filosofiya. hindi filosofiya yun. nakakaunawa. Hindi, ang ibig sabihin ng Filosofiya filosofiya, yan, bro, pag sabihin ng filosofiya, bro, yung pamimiloso po. Oh, Yun ang bakit meaning ng sabi filosofiya. Ngayon, Oo. sabi mo, si Constantino ang founder. Saan mo mabasa sa Wikipedia yan? Ay, nandito sa cellphone ko isa. Hindi, sabihin mo lang kung anong nakasearch sa article. Anong article yan? Hindi ko nga nakita kasi in-screenshot ko lang. Yun nga, ano nga nakalagay sa screenshot mo? Hindi nga makita kasi naka-on ako dito sa cellphone. Sunod. Sige, tanungin natin Nakita ko sa'yo tanungin yan. natin si Totoo ba na si Emperor Constantine? Ako na lang mag-search para sa iyo. Totoo ba na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? Yan, no? So, yan na natin to na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Anong sagot dito? Yan, nakikita naman sa screen yung sinesearch ko eh. Pakita nawawala yung... na tayo nito sa tema yung- natin. Puro na. Hindi! Ayan Sabi mo kasi nasa, sa Wikipedia, Hindi. Hindi totoo na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Isa ito sa mga karaniwang maling akala o propaganda na ginagamit ng ilang grupo para siraan ang simbahang Katolika. Wag yun. Nabutata ka na magwayin. Wag yun, bro. Meron ako Okay dito. ka. Eh, saan nga? Sige, Puro ano lang yan? doon. Wala nga. Ano yan, bro? Ano yan? Wala yata. Bro, gumagamit din ako ng cellphone bro sa pumapasok ko sa Zoom na nakakatingin ako sa gallery ko. Nakikita Sige, ko nga lang yun. Screenshot ko. Wikipedia daw, Wikipedia. Sige, ate pakita Wikipedia, okay? yun eh. Ayan sige, Emperor Constantine tayo. Ayan. Emperor Constantine tayo. Dito tayo sa Wikipedia. Constantine the Great. Ayan. So, pag nag-open to sa Constantine, ating i-search ang term founder. Ayan. Isa lang dito nakalagay City Founders. City Founders. Wala na iba. Hindi. Wala naman nakalagay ito, founder of the Roman Catholic Church. City pala. Huwag mong gawing City Founders, wala naman iba. At saka, ibaba mo ng konti, bro. Wala na, last na yan, Ayan yung kasunod, sabi dito sa kasunod, sabi dyan, converts to Christianity. Paano siya nagtatag kung converted lang pala siya? Yan, converts to Christianity. Ito, converts to Christianity from Convert ancient lang pala Roman siya. religions. Convert lang siya, paano siya nagtatag? Huwag mo nang gamitin yan. Buhayin, hindi pabor sa'yo. Magwahin. Tama. Converts to Christianity. Na-convert lang pala siya. Paano magtatag? Na-convert lang. Buti ito na. Ha? Wala na si Magwayin. Nag-off na ng camera. Yang hiya Ano na. ba yun? Saan ba kayo? Ay, dyan pa pala. Ha? Ba't nawala?
Ikaw yung nawala at ba? saka, Nawala nga yung mukha mo eh. hindi ba nasa ano nyo yan, bro? Nasa inyong aklat National Sunday Law na inaamin nyo na Emperor Constantine converted to Christianity? Emperor Constantine becomes a Christian. Di ba nasa ano nyo yun? National Sunday Law. Alam mo yun, bro? Hindi. Yung, Magwayin. Yung inyong libro ba, National Sunday Law, alam mo yon? hindi ko Na nabasa yun sinas- sa Biblia. Nabasa. Ito bro, Wait lang search Kaya ko dito, pinapakita ko, Constantine. ayan bro. Sige. Oh, basahin mo bro, ano yan? Oh, Ano Roman yan, bro? Catholic. Ano yan, bro? Ayan, Wait lang. Ano pinakita? Ano pinakita? ayan basahin nyo. Roman Alin Catholic. alin ang pinakita? Tapos, Ay, mali. Ang tinutukoy diyan, bro, the Church of Sepulcher. The Roman Church of Catholic Sepulcher yan. May ibang pabayan. Ay, mali. Pinakita na ako ni Julito Daig niyan. Ang sinabi diyan at tinatag ni Constantine ang Church of Sepulcher, yung building. Hindi ba ang mga SDA hindi naniniwala na ang church ay building? Tingnan nyo ha, pakita ko yun kasi nagsinungaling sa atin si Magwayin at ipakita Church of Sepulcher. Ito yung pinapakita niya eh. Tingnan nyo ha, bubukin ko yung kasinungalingan ni Magwayin dito ha. Yan nakita Ayan ko natin niya, sabi pakita ko. O, ipakita ko Ayan, sa inyo na ang tinutukoy niyo dyan ang Church of Sepulcher. Tingnan nyo ha. O, ito magsisinungaling pa si Magwayin sa atin. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Sinungaling. Ayan, Huwag no? nyo nang ituwis yung tama. Ito, Church of Holy Sepulcher. Ito yung pinapakita ni Magwayin. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo ha. Booking to dito eh. Ayan no? Oh, ito yung pinapakita niya yung Yan. ha? Maliwanag pa sa araw to, Constantine, Roman Catholic. Oh. Ito. The Church of the Church of Holy Sepulcher. Ipakita mo yung buo niyan, bro. I-send mo sa akin, bro, ngayon din. Pakita ko yung buo niyan. Awa. Church of Holy Sepulcher. Pinakita sa akin ni Julito Daig yan eh. Church of Holy Sepulcher. Ang Church of Holy Sepulcher, ito yung building na itinayo kung saan nasa loob yung libingan ni Kristo. Yung building ang tinutukoy na tinayo dyan, hindi ang Roman Catholic Church. Bakit Roman Catholic yan? Wala naman ikaw lang, nakalagay. ikaw lang ang naglagay-lagay dyan. Tingnan mo ang layo ng araw. Nasa taas yung Roman Catholic, nasa yung Constantine nasa ilalim. Kininik. Para connecting the dots. Akala ko ba encyclopedia alone kayo? Bakit? Ayan o. Connecting the Hindi, dots. bro. Ito, tingnan ninyo. Magwayin. Tingnan mo, founder, Constantine the Great. Ano ang tinatag niya rito? Yung building mismo pinaglagyan ng libingan ni Kristo. Church of the Holy Sepulcher. Yun pala yun. Church of the Holy Sepulcher yan. O sige, isend mo sa akin sa messenger. Papakita ko sa screen. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Pakita ko sa screen. Kung hindi ka sinungaling, sige, isend mo sa akin. Ngayon din. Anong pinagsisingalaling ko dyan? Nakita ko lang to. Oh, hindi. Diba? Ang gumawa niyan, bro, si Julito Daig. Pinakitaan ako Julito Daig niyan. Sige, isend mo sa akin at ipakita ko sa iyo na yan is Church of the Holy Sepulcher. Bakit nakalagay dito Wikipedia sa search? Tapos website pa. Yun na nga. Church of the Holy Sepulcher. Sige, bro, isend mo na sa akin, bro. Ang ginagawa ni Magwayin, pinapakita lang ang picture. Tapos kung mapapansin niyo mga kapatid, naka-arrow. Naka-arrow ba? Ang layo ng Yan na abot nga. eh. Yan na nga. Basahin mo, Sige, Magwayin. basahin mo, Roman Catholic Church founded by Constantine. Yan ang tama. Hindi mo mapapakita ka ng Hindi, picture tapos may araw nakalagay. Magwayin, isend mo. Magwayin, isend mo sa akin ngayon din. Ipapakita ko na ang tinutukoy niyan. Isend mo sa akin, bro, at ipapakita ko na yan ay tumutukoy sa Church of the Holy Sepulcher. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Sige, isend mo sa akin. Huwag mong i-crop, ha? Nabasa ko lang, nakita ko lang to, ni-screenshot. Pinakitaan na ako ni Julito niyan eh. Pinakitaan na ako ni Julito yan. Nabuking na si Julito Daig niyan eh. Ang dito ko dyan, Church of the Holy Sepulcher. Oh, sige, isend mo sa akin.
dyan sa website. Wala na. Takot na mag-send si Magwayin, no? Wala pa akong natatanggap rito. Sige na. Nandyan na. Huwag kang magsinungaling, iho. Sige. Tingnan natin kung Kinusap dumating siguro. na ba. Nandiyan na ba si Magwayin. Kinusap Wala. siguro? Wala dito, Magwayin. Nandyan na. Ating, Ayan o. Sige. Okay, Oh. tingnan natin na kung dumating na Sabihin mo ba. nagsinungaling ako, Jando. Ayan, ano yan? Dumating yan. Tingnan mo, ipakita ko ito. Ayan, ano yan? Wala pa. Tingnan mo. Ano yan? Deliver. Wait lang. Ano ko muna to, refresh ko muna to para makapasok yung message mo. Yan. Okay, so Bakit takot? Bahala kayo dyan. Nakita ko lang yan sa website. In-screenshot ko lang. hindi, in-screenshot. Kayo matakot. Kwento ka pa, pinakitaan ako ni Julito niyan. Ikaw pa nag-screenshot. Wala akong pakialam. Pinakitaan ka niya. Walang pakialam. Bro, wag ka magsinungaling, bro. Religious topic tong pinag-uusapan natin dito. Wag ka magsinungaling. Sinungaling ko naman dyan. Ayan o. Tingnan nyo o. Ayan. Tingnan nyo. I-download ko siya para may pakita ko sa inyo ng buo. Sige, ito na. Para pakita ko sa inyo ng buo, ha. Tingnan nyo, ha. Sinabi daw dyan na founder Roman Catholic. Tingnan nyo anong nakalagay. Tingnan nyo, Roman Catholic ba nakalagay dyan? Founder ba o website? Website, di ba? Website. Bro. Roman Catholic Custodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre. Holy Sepulchre. Linaw. Ang ginawa niya ba dyan, nilagyan ng araw sa ilalim. Holy Sepulchre. Holy Sepulchre pala yan. Kukunwari ka pa. Consecrated September 13. Sila lang naglagay ng araw-araw sa ilalim. Sila lang naglagay-lagay niyan. Consecrated September 13, 3035. Ito yun, no? Ito pinakita niya, oh. Ayan, no? Ito pinakita niya, oh. Tingnan niyo, ha? Consecrated September 13, 335. Tingnan niyo ano nakalagay dito sa Holy Sepulchre. Consecrated September 13, 335. Tingnan nyo. Status active. Status active. Ito, status active. Founders, Constantine the Great. Ito naman. Tingnan nyo. Anong tinutukoy dito? Anong tinutukoy? Magwayin. Ano yan? Di ba? Holy Sepulchre? Ayan o, Roman Catholic Custodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre. Tama ba Magwayin na Holy Sepulchre? Tama o hindi? Ewan ko, nakita ko lang yan. Hindi pala siya sigurado sa pinapakita niya. Tingnan nyo. Ito pinakita nyo o. Ito pinakita nyo. Tingnan nyo o. Magwayin, talagang sinungaling ka Magwayin. Ayan o, website, Eastern Orthodox. Ito o. Magwayin, talagang sinungaling. Magwayin, booking ka Magwayin. Ito nga o, website, Eastern Orthodox, Roman Catholic. Ito o, booking ka o. Ayan o, website, Roman Catholic. Hindi ba ito yung nasa website, Roman Catholic? Kung nakalagay hindi ba? Pakialam ko, nakita ko anong nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? Ang tinutukoy niya yung Church of the Holy Sepulchre. Ano yung Church of the Holy Sepulchre? Itong building na ito, yan ang Church of the Holy Sepulchre. Yung building na pinagtayuan kung saan nasa loob niya ang libingan ni Kristo. Ano ba naman Magwayin? Magluloko ka ba naman dito? Hindi ako nagluloko. Ang pinakita mo, ang website na ito ay sa Roman Catholic Holy Sepulchre. Ngayon, ang founder nitong Church of the Holy Sepulchre, si Constantine the Great, yung simbahan na pinagtayuan ng libingan ni Kristo. Yung libingan ni Kristo nasa loob ng simbahang ito.
Church of the Holy Sepulchre. Ito yun, oh. Yan, oh. Church of the Holy Sepulchre, oh. Yan ang design sa loob, oh. Ayan, oh. Galing mo talaga magpalusot, bro. Anong galing mo palusot? Wag kang magsinungaling. Ikaw, nasa screenshot mo mismo, oh. Ayan, oh, screenshot mo, oh. Website, ano ba yan? Website, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Saan pa? Website din ng Eastern Orthodox and Jerusalem Patriarchate, info the Holy Sepulchre. Ito ha, buksan ko itong pinakita ni Magwayan na tinan nyo, nag-booking na, magkukunwari pa. Tinan nyo ha, buksan ko tong Roman Catholic dito. Anong lalabas? Hindi ko nag-ano dyan. Nakita ko lang. Ayan ang problema. Bro, tinan mo, ano ang nagbukas? Ano ang nagbukas? Custodia.org and Sanctuaries Basilica of the Holy Sepulchre. Oh, yan ang nagbukas. Tingnan mo. Ayan oh. Basilica of the Holy Sepulchre. Simbahan mismo ng Holy Sepulchre. Ang tinayo ni Constantino, yung simbahan ng Holy Sepulchre, hindi ang Roman Catholic Church. Oy, Magwayin. Sana hindi mo na lang yan ipinakita yung screenshot mo. Kasi nang pinakitaan ako ni Jolito Daig niyan, binuksan ko yung website mismo. Church of the Holy Sepulchre pa lang. Pag sinabing Church of the Holy Sepulchre, yung building mismo. Yung building mismo na itinayo, yun ang Church of the Holy Sepulchre. Yun ang tinayo ni Emperador Constantino, yung mismong building. Huli na kayo niyan. Huli na. Anong huli? Anong huli? Ikaw yung nahuli, oh. Paliwanag yan. Nahuli. Ikaw yung nahuli, tinan mo, oh. May architect pa nga, oh. Architect, oh. Oh, may architect pa, may style pa. May groundbreaking. Oh, kailan siya na-consecrate? September. Bro, tingnan mo bro. Kailan siya na-consecrate bro? September 13, 335. Diyan sa screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Sagot bro. Diyan sa referensya mo, kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre? Ewan ko, nakita mo dyan? Hindi, sa yung screenshot, tingnan mo screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Kasi dito kasi na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre September 13, 335. Di ba yun nga? Di. Tingnan mo dyan sa'yo. Tingnan mo sa'yo kung kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre. Kailan? Pinasa ko dyan sa'yo. Kailan Magwayin? Sagot. Oy, may music. Yan. May music. Oh, Magwayin, itong sa iyo ba? Hindi. Ito yung pinakita mo. Ito pinakita mo kasi nilagyan mo lang ng arrow. Tingnan mo, website Roman Catholic. Sa iyo, website Roman Catholic. Ako ba naglagay ng arrow? SDA ang naglagay ng arrow. Personally, Jolito Daig. Personally, Jolito Daig. Ngayon, nang ginawa yun ni Jolito Daig, wala naman sinasabi dito na siya ang founder ng Roman Catholic Church eh. Ang sinasabi, ang website na ang sinasabi diyan, ang website na pinagkuhanan ng Roman Catholic ang pagmamayari ng website na pinagkuhanan ng litratong ito. Hindi huli kayo ngayon. Hindi kayo makatanggi Anong huli? Anong huli? Anong huli? Anong huli diyan, bro? Ibig sabihin tinatanggap mo ni Magwayin, tinatanggap mo nang sinabi ni Kristo, I will build my church, yung church pala building. Tanggap mo 'yon. Tanggap na. Ano, Magwayin? Sagot Magwayin, tinatanggap mo ba ngayon, dahil tinitindigan mo na ito, tinayo ni Constantino, tinitingnan mo ba ngayon na ang church para palas sa mga SDA is building? Kasi building tong Church of the Holy Sepulchre eh. Ang tinatanggap ko na
ang tinayo ang nagtayo ng Roman Church si Constantine ang founder kasi nandyan sa reference Mali. nakita ko. Mali. Ang sabi dito, tinan nyo, oh. Tinan nyo, ha. Basahin ko, ha. Sabi dito, oh. The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian... Oy, music! Sino yan ang music dyan? Sino ang music Kuya, dyan? ako yun bro, sorry. Ito, ha. The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian quarter of the old city of Jerusalem. The church is seat of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Some consider it the holiest site in Christianity, and it has been an important pilgrimage site for Christians since the 4th century. Ibig sabihin, ito, ayan o, sa baba. In earlier times, the site, yung mismong lugar, yung area, the site was used as a Jewish burial ground upon which a pagan temple was built. The church and rotunda was built under Constantine. Sa madaling salita, yung building mismo na itinayo, ay gawa ni Constantine. Yung building mismo, the church and the rotunda was built under Constantine in the 4th century and destroyed by Al-Hakim in 1009. Na-destroy ni Al-Hakim itong Church of the Holy Sepulchre. Anong nahuli? Wala kang nahuli, bro. Wala kang nahuli. Ikaw ngayong nahuli. Bakit? Magwayen, ikaw ang nahuli, bro. Kasi ang tinutukoy pala dito na tinayo ni Constantino yung building na Church of the Holy Sepulchre. At yung website na pinagkuhanan, may-ari ng Roman Catholic, yung website. Walang sinasabi dito na si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Basahin mo, ipakita mo sa screenshot kung walang founder dyan. Pinapakita nasa screen, bro. Ang tinatag ni Constantine the Great dito ay itong Church of the Holy Sepulchre. Pero founder siya. Ibig sabihin, bro, siya ang nagtayo ng building na ito. Founder sa church gani, founder sa Roman Church. Hindi Roman Church. Babo naman Hindi ang Roman. unawa mo. Converted nga siya sa Christianity. Paano siya magtatayo kung converted lang? Ano ka ba? Ito, ating ipakita ang ano. Oh, yan. Bro, hindi mo kami maluloko, bro. Actually, nasa ano niya ito eh. Ito ay nasa, tingnan niyo, bro. Ito, bro, ito ay libro ng Seventh-day Adventist, bro, National Sunday Law. Yan, ate, pakita to National Sunday Law na kanilang libro. Libro ninyo to, ha? Baka tatangi ka naman dito ulit. Libro ninyo ito, National Sunday Law. Ang sabi ganito, a great shout goes up in the empire. Emperor Constantine has become a Christian. The Christian are euphoric, no more being torn apart by dogs and lions. Tanong nito, totoo ba ang sinasabi ng inyong libro, Magwayen, na Emperor Constantine has become a Christian? Tama o mali? Totoo, nabasa ko niya na. Ngayon, kung siya ay na-convert lang, paano siya nagtatag? Converted lang siya. Yung Roman Catholic 1870 lang. Itong tinutukoy dito, itong tinutukoy, anong 1870? Hindi mauna talaga si Constantine. Natural. Anong 1870? 1870 Anong lang 1870? ng ng Roman Catholic. So lumabas ang Roman Catholic 1870, sabi mo. Parang 'yon ang 1870. So before 1870, bro, wala pang Roman Catholic before 1870. Wala pa siguro kasi wala pa. Kung ganun, bro, kung wala pa pala, bro, anong dala na relihiyon ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? 1521. Kasi sabi mo wala pang Roman Catholic before 1870.
Kung ganoon, anong relihiyon ang dinala ni Magellan noong 1521? Para sa akin, hindi ang alam kong dala ni Bro, wag yung para sa'yo, bro. Sinungaling ka eh. Wag yung para sa'yo. Based tayo sa reality. Sa reality, ano ang dalan na relihiyon ni Magellan noong 1521 sa Pilipinas? Ipasok mo ng IDE mo, bro. yung claim nyo, Kristyanismo at saka Roman Catholic. Oh, ibig sabihin, Roman Catholic ang dala ni Magellan. Tama, mali? Yung claim nyo, Oo. yun ang sabi ko. Hindi. Wag mo gamitin yung claim namin, yung sa'yo. Tinatanong claim kita. nyo yan eh. Wag yung 1521, claim hindi namin. pa ba? Bro, wag yung claim namin. Nag-aaral ka naman eh. Alam ko naman na tinuro yan sa eskwelahan nyo eh. Wag ka namang yan ang pemilosopo. Namimilosopo ka. Sige. Ito yung filosofiya na ginagawa mo ngayon. Sige, Sumagot ka grante, ng tama. pinag-practicing. Sumagot ka ng tama, ha? Anong relihiyon na dala ni Magellan noong 1521? Kristyanismo. Ano ang Christianity na yon na may malaking cross at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island? Anong relihiyon yon? Roman Catholic. Roman Catholic. Ngayon, Roman Catholic, sabi mo before 1870 wala pang Roman Catholic. Bakit Roman Catholic dala niya 1521? Yun ang nakikita ko sa mga referensya na Hindi, wag kang magbintang. Ikaw yung sumasagot eh. Sabi mo kasi before 1870 wala pang Roman Catholic. Ngayon tinatanggap mo na naman ulit na 1521 meron na palang Roman Catholic. So inaamin mong mali yung sinabi mo kanina na 1870 lang nagsimula ang Roman Catholic. Ano? Yan yung produkto ng Arias. Ayan, namimiloso po na. Bumaliktad sa'yo yung ano mo sa amin. Bumaliktad sa'yo yung bintang mo sa amin ngayon. Tamo? Bumaliktad. Booking ka na. Church of the Holy Sepulchre pala ang tinayo ni Emperador Constantine. Hindi pala ang Roman Catholic Church. Ano ba yung nababasa mo dyan? Website yon na pinagkuhanan. Website eh. Basahin mo naman yung reference mo. Ito, tinan mo yung reference mo ha. Ayan. Pakibasa yung reference mo. Pakibasa yung reference mo. Nandyan yung pinasa ko ah. Basahin mo yung reference mo. Ito nasa screen yung reference mo. Ano tong before ito? Ano ba website ito? Tingnan mo ano yan? Sige, basahin ko nga. Ito. Huwag ka manood sa iba. Ito yung referensya mo pinapakita ko sa live ngayon. Ano to? Basahin mo. Website ng Wikipedia. Ha? Hindi, ito ba? Website? Ano yung katabi ng website? Wikipedia daw, bro. Roman Catholic. Roman Catholic. So, ang sinasabi ito, Roman Catholic ang website. Ito namang tinatag ni Constantino, yung Holy Sepulchre. Ayan o. Sanctuaries of the Holy Sepulchre. Yung araw dyan. Yung araw, ipakita mo. Bro, bakit yung araw, bro, ang naglagay ng araw, kayo lang. Kayo ang naglagay ng araw. Ang tinutukoy ng picture mo, yung website, pagmamayari ng Roman Catholic. Tapos nilagyan ng araw, kinonek sa founder Constantine the Great na tinutukoy pala Church of the Holy Sepulchre. Kayo ang naglagay ng araw niya. Wala namang araw sa Wikipedia. Huwag ka nang magsinungaling, bro. Booking ka na eh. Paano ako magsinungaling? Akin ba yan? Gawa ko ba yan? Talaga nasisinungaling ka. Kasi pinakita ko naman sa screen yung Church of the Holy Sepulchre eh. Hindi mo naman may tatanggi. Huli ka na, bro. Ayan o. Ikaw yung nahuli o. Ayan o.
Sige, wala ka lang ano, bro. Yung, Ah, yung ano ko ba dyan, yung pinasa ko sa'yo, ano bang mababasa dyan? Basahin mo kasi ubos. Hindi yung pipiliin ko lang. eto nga yung pinasa mo, bro. Ang ginawa mo lang ang ginawa nyo lang, kinrap nyo, eto yun, no, website, Ginawa o Roman talagang Catholic. talaga yan. Ayan na, website, Roman Catholic. Ano to? Founder, Constantine the Great. Anong tinutukoy na founder dito? Ito, Church of the Holy Oo. Sepulchre. Bakit may ganyan? Di si Constantine nga. Di ba? Ang Church of the Holy Sepulchre, bro, hindi iyan Roman Catholic Church. Yan ay building. Ang Roman Catholic Church, bro, isang society. It's the society founded by Jesus Christ. Society ang Roman Catholic Church, hindi siya building. Magwayin, ang Roman Catholic Church is a society. It is not a building. Ang tinutukoy ng pinapakita mo sa amin is a building. Kaya ikaw yung nabuking dito, huwag ka nang mamiloso po pa dyan. Paano mabooking? Hindi naman akin yan. Nabuking na nga, bro. Ito yung pinakita sa iyo, oh. Hindi sa'yo, pero Kinrap. mo. Pinasa ko Kinrap mo sa'yo. lang eh. Sabi mo, walang mababasa na Constantine the Great ang founder eh. May nabasa ako. May Wala nakita nga ko, mababasa, bro. Walang mababasa dito, bro, na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang mababasa dito, siya ang founder ng Church of the Holy Sepulchre. di ba? My church. Roman Church. Ay, ano ba naman to? Fallacy of equivocation na. Ay, magbayin. Gumagamit ka na ngayon ng invalid argument. Fallacy of equivocation na yun. Kasabi mo, ayun, di may nakalagay na church. Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Wala ka nang matibay na argumento kasi kung wala na, papalitan na kita. Kanina ka pa eh. Di ba? Unti-unti na kayong umatras kasi unti-unti kayong nabubuking. Hindi, bro. Hindi mo sa umaatras, bro. Kasi nabuking ka na eh. Wala ka namang ibang ginagawa ngayon kundi mang asar eh. Nangaasar ka lang naman eh. Hindi ka naman nagipagtalakayan eh. Talakayan nga yun eh. Sabi mo, walang Hindi. Binuking ka na nga dito oh. Bro, booking ka na nga dito oh. Building walang tinutukoy oh. Sige. Tanungin next natin question. si ChatGPT ha. Tanungin si ChatGPT. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang society o isang building? Tanungin natin ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba? Mauna yung resulta ninyo. Kaya magsaling mo sa encyclopedia. Sakto ang ikaw, gumagamit ka ng encyclopedia, binabaluktot mo naman. Yan mo ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang building? Isang building o isang society? Isang society. Mas maganda ito, construction building para malaman talaga na ito'y literal na construction building. O isang society. Anong sagot? Magandang tanong yan. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali. Kasabot ka gusali, bro? Lagpak. Bro, nakasabot ka gusali? Murag nakasabot ko ana. Kanang gusali, bro. Mo ba na inyo ang pagsabot sa term church? Sa church? Para sa mga SDA ba, katong church ba nga ecclesia? Church nga ecclesia. Meaning ato niya gusali o mga tao? Mga tao ang sa Mateo. Mga tao. Etong Church of the Holy Sepulchre ba, mga tao ba ito o gusali? Gusali. Gusali. Sino ang nagtayo ng gusaling ito? Based doon sa reference mo. Si Constantine the Great, founder of Roman Church. Ngayon, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o isang society? Di na makasagot. Gusali. Ha? Gusali. Tanungin natin, ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society?
Ah, Modern. ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? Oh, yan. Ang Ganda tong mga pastor, ito, ating bookingin to. Oh, magandang tanong yan. Ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Ito ay isang society. Tulog ka na, bro. Ngayon, Magwayen. Ang sabi sa reference mo, ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali na tinatag ni Constantine. Tinanong kita, ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o society? Ang sagot mo, gusali. Ang sabi dito, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sino ang paniniwalaan namin? Ang reference na ito o ikaw na sinungaling? Oh, ba't ako tanungin mo? Di diyan ka magtanong sa kanya. Booking ka na eh. Papakunwari, namimiloso po ka na lang eh. Wala ka na ibang argumento kasi ayaw ko yung nagipag-asaran, bro eh. Ayaw ko nagipag-asaran. Gusto ko pag talakayan. Ayaw ko yung asaran. Filosofiya naman yung inyo, bro eh. Filosofiya yan. Hindi philosophy. Ikaw yung namimiloso eh. Gumagamit ka ng fallacy of equivocation eh. Alam mo yung fallacy, alam mo ba yung ano, bro? Alam mo ba yung fallacy of equivocation? Patunayan mo nga, bro, na hindi building yung Roman Church. Maghanap ka ng Roman Church. Ito naman, binabasa na nga. Maghanap ka. Ito binabasa na, bro, nasa screen naman, bro eh. Hindi naman ito nakikinig si Magwayen nata, bro. Bro, yan o sa literal. Magwayen, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Kasi sabi dito kasi ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay gusali? Hindi lang nababasa, bro. Talagang mahahawakan. Saan mo nabasa, bro? Bro, ang hinihingi ko sa iyo kung saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay hindi ay isang gusali. Kasi nakalagay ko sa is hindi isang gusali. Oh, diyan kasi nakabase yung paniniwala nyo sa ano ay Google eh. Diba? Yung pinapakita mo sa aming screenshot, bro. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, saan mo kinuha yun? Sa Biblia o sa Google? Sa wiki yon, inyo naman yon, hindi naman ako Yung Wikipedia ba? Yung Wikipedia ba? Biblia o Google? Yung Wikipedia, history yon, Google. Hindi. Yung Google. Tingnan mo. Pag tayo ang gumamit ng website, ayaw niya. Pag siya gumamit, okay lang. Di basura ka na ngayon. Nababasa tayo. Yun na nga. Ang binabasa mo, building, gusali. Church of the Holy Sepulchre, isang gusali. Yun ang binabasa mo. Wala na, bro. Wala ka na ibang argumento dyan kasi kung wala na, hanap ako ng ibang katalakayan dito. Sige, kayo. Toko na kayo, out na ako. Hindi, tinatanong kita kung meron ka bang iba. Tinatanong kita kung meron ka bang ibang argumento pa dyan, kaya kung wala na, hanap ako ng iba. Meron pa ba o wala na? Meron pa. Kasi sa nakikita ko sa iyo kasi ngayon, nakikipag-asaran ka na lang. Hindi, sabi mo. Sige, ano ba ibang argumento mo? Society ba o ang sagot dito, ano ba yan? Sige, sa Biblia tayo kasi sige, sa Biblia tayo. Saan sa Biblia mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Ayaw mo sa Google, di ba? Ayaw mo sa Google. Sa Biblia ang gusto mo. Sige, sa Biblia ang gusto mo. Sa Biblia ba ang gusto mo? Sa Biblia ba ang gusto mo? Anong literal? Saan ano babasa yung literal, bro? Sa Google o sa Biblia? Yan sa tanong mo, literal ang gusto ko. Yung mahahawakan ko. Diba? Ang tanong ko ba? Ang sabi mo kasi nakabate kami sa Google. Bro, ang sabi mo kasi nakabate kami sa Google. Kung ganon, saan natin babasahin yung sinabi mo ng Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Kung hindi pala gusali yung Roman Church, saan tayo? Hindi, saan natin babasahin?
Kasi ang pinakita kasi ngayon, ito kasi Yan. pinakita ko, bro, ang Bro. pinakita kasi dito, bro, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sabi mo, ayaw mo sa website, ayaw mo sa Google. O sige, Bro. saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Oh, Saan natin babasahin yun? ito bro, babasahin ko Kinig ka ha. Saan natin Kayo- babasahin? Ito, babasahin ko sa Biblia yung mga tanong mo, yung estilo ng tanong mo. Oh, sige. Ha. Saan sa Biblia mababasa? Saan sa Biblia mababasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Babasahin ko yung mga estilo ng tanong mo Kayo ay magsipag-ingat baka sa inyo. Hindi yung estilo ng tanong ko ang itinatanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, kanina, Magwayen, kanina kasi sabi mo, wait lang bro, wait lang. Nawala, nabaliw na. Bro, Magwayen, ayaw mo akong bumasa ng Google. Sa binasa ko kasi, ang Roman Catholic Church hindi gusali. Sabi mo, gusali. Ayaw mong basahin ko yung ChatGPT na ginagamit ko. Ngayon, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay gusali? Saan mo mabasa natin yon? Hindi ko alam. Oh. Bro, Wala na. pahinga na tayo bro. 5 na. Antok na ako bro. Nakakaantok si ano? Magwayo pag naisip, Kanina pa rin kasi nabutata bro Lalo sa binaon sa mga tanong mo Sophia yung nyo, yung Kasasyan, bro. Wala bro, wala ka na bro na butata ka na kaya mas Kanina pa siguro yan na nabutata. iba naman. Tawag ako ng iba ha. Wait lang. Thank you sa iyo sa time mo, brother Magwayen, kasi nabutata ka na. Wala na. Nangaasar ka na lang. Wala na magagawa dyan. Nangaasar na lang eh. Wala na. Bro. Wala na bro. Wala ka na bro. Quiet ka na kasi nabutata ka na. Yung referensya pinakita mo, nasunog na. So, wala na. Kaya, Constantine ang nakalagay doon. hindi bro, nasunog na nga bro kasi ang titukoy bro doon, Church of the Holy Sepulchre, yung building pala tutukoy doon yung gusali. Kaya nasunog na. Bro, wag ka nang ano diyan bro kasi Wala namang sinabi doon sa referensya na pinakita niya na Constantine founded the Catholic Church. Wala. Pinakita lang niya yung picture na lagyan ng araw. Kinulig the dot. Wala. Kinulig the dot. Kasi, na-booking kasi yon kasi na pinakitaan ako ni Julito Daeg, ni-research ko kaagad Wikipedia eh. Pag-research ko, yun pala Church of the Holy Sepulchre. Yun palang gusali na yun ang tinayo ni Constantino. Hindi pala yung society na Roman Catholic Church. Buti na lang, yun ang pinakita ni Magwayen ngayon. Hindi na-booking siya. Ngayon, ang ginagawa na niya, na-booking na siya, nangaasar na lang. Wala na. Nangaasar na lang si Magwayen. Wala na. Basura na. Sunog na yung referensya niya. Nabutiti si Magwayen. Nabutiti. Ayaw pa tanggapin. Nangaasar na lang. Nangaasar. Alis ka na lang. Nangaasar ka na Wala ka ng argumento Nasunog na yung referensya mo Basta, punto kalaban nyo, ingat kayo. Grabe yung referensya, ingatan nyo, hindi wala kaming kopya. Kasi pag meron kaming kopya niyan, sunog talaga kayo. Nagmayabang siya sa akin kanina, sabi niya,